Salamat ang kailang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. God is good. Amen. All the time, God is good. Napakabuti ng ating Panginoon. Do you believe that God is good? Amen. Amen po ba? So sabihin mo sa tabi mo, I'm glad you are here today. Ako'y nagagalak sapagkat narito ko ngayon. So we are so blessed. At medyo nasa adjustment po tayo. Yung mga electric pump po doon sa sinihan ay isa-isa na po ililipat dito. Kagabi po natapos yung paghahakot. Inabot yata na alas 9 ng gabi. So yung ibang maggamit, speaker, ay narito na lahat. Amen. It is joy to worship the Lord. Amen. Amen po ba? So before we proceed to our sermon today, let us turn with me in the book of John 4. That is why the believers gathering this day because of this still special word from the Lord. John chapter 4, verse 24. I tell you the truth, whoever hear my word and believe him who sent me have eternal life. So John chapter 5 and 4, sabi po dito, verse 24. There is a word from this verse, a very important verse. Ang sabi dito sa verse 24, God is the Spirit and His worshiper. Pumalakpak ang lahat ng worshiper. Must worship the Lord in the Spirit and truth. In verse 25, the woman said, I know that the Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you, and I am He. Napakahalaga sa mga talatang ito that every worshiper worship the Lord in the Spirit and truth. Sabi nga po natin, in the Spirit and truth. Lahat tayo ay sumasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kasi ang lahat ng bagay, lalo-lalo na ang lahat ng produkto, no, ay hindi na original yung iba. Wala na yung tinatawag na totoo. Kaya naalala ko po nung pag ako ay pumapasok sa China, tayo po yung nagmi-mission nung hindi pandemic, no, ay meron po tayong mission in Macau, Hong Kong, and China. Akin napapansin pag po ako pumapasok po sa China, doon pa lamang po sa bungad ng Guangdong, the first town na andon yung immigration, nagkalat na yung mga cellphone pero mababang klase. Amen? Ang tawag doon ay class C. Pag ikaw ay lumakad papunta pa sa loob, naandun yung replica. Amen? At pag ikaw pumunta sa mga mall na naka-eskaparate, naandun ang totoo. Yung nga lang, pag totoo, may value. Amen? Yung hindi totoo, nagkalat lang doon sa mga lamesa. Kaya napakahalaga na maunawaan mo at malaman mo talaga ang totoo. So siyempre, pag ikay bumili, maraming bumibili ng Class C, wala pang isang buwan, sira na. Yung replica, look alike. Ano? Look alike. Pero pag ginamit mo, meron pang application na ayaw tanggapin. Hello? Amen po ba?
Merong mga importanteng bagay na application na wala. Pero pag ikay bumili no hindi replica, hindi klase, yung totoo, makikita natin, downloadable pa. Amen po ba? Makapagda-download ka pa ng another application, right? Amen? Hello? Kaya kung gusto mong mag-download ng YouTube, malalagyan mo. Kasi, bakit tunay? Ba't ko ni-example yon? Kasi, with regard to this verse, and every worshiper must worship the Lord in the Spirit and truth. Sabihin natin, truth. Binabalyo ng Diyos ang pagsamba natin, lalo na't ito ay galing sa totoong Kristiyano. Sabihin mo sa tabi mo, totoo kang sumasamba sa Diyos. Kaya tayo nagagalak, kahit tayo ay malayo ang church, na andito tayo sa bukid, pero may katotohanan sa ating puso na tayo ay humahanap at sumasamba. Amen? Amen po ba? So, napakahalaga. Binasa ko lang po yun sapagkat napakahalaga. So, ngayon ay ang aking pong isishare sa inyo katulad na sinabi ko, restoration through resurrection. Pakipos yung aking poster na isinin. May poster akong inilagay. Sabi nga po natin, this is the year of restoration. Sabi natin, restore. Restore. So, media please. Napakahalaga yung restoration. Why resurrection? Why restoration through resurrection? Why? Bakit merong tinatawag na pagre-restore nung ang Panginoon ay nabuhay na muli? Wala ba? Isinin ko? Kagabi ko pa isinin yun? Buksan muna natin ang Luke chapter 24 verse 5 to 7. Turn with me, Luke 24 verse 5 to 7. So ngayon ay naglagay po ako dito talaga ng written Bible. Sabi nga po natin, Holy Bible, hindi po Holy Cellphone. Kailangan totoong Biblia na ngayon ang ating babasahin. Kaya starting sa Sunday, magdadala po tayo ng written book. Sapagkat kahit anong ganda ng cellphone, hindi pwedeng maging holy cellphone yan. Ang dali natin ay Holy Bible. Yan. The Bible. Holy nakalagay dito. Kaya kahit ang cellphone mo ay iPhone, hindi holy iPhone, kundi phone. Amen? Amen po ba? So maghanap kayo ng bilihan at kung kayo may luma, mas maganda. Kasi ginagamit lang natin po ang tablet dahil sa outlining. Katulad dito. Kasi kailangan ko hindi na magbuklat dito ko iniipon yung aking mga teaching, but we need to go back. Ayan. Sabihan po natin, season of change, life to the fullest, restoration through resurrection. So Luke chapter 24, and let us follow me. Ang sabi ng verse 5, dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Amen. Sabi nga po natin, buhay. Bakit nga namang hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Kasi pinuntahan ng maraming tao ang libingan ni Jesus. Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Alam niyo, ito'y napakahalaga. Kaya sabi dito, alalahanin niyo ang sinabi ni Jesus nung kayo ay nasa Galilea pa. No?
alalahanin nyo. Sa bawat isa atin, napakahalaga na maalala natin ang lahat ng sinulat sa Bible na talagang ang Panginoon ay nabuhay. Marami po ang teolohiya na si Kristo daw ay ninakaw na sa libingan. Pinabantayan pa nga eh. Bantayan nyo, baka kasi nakawin. Kasi alam na kung saan ay magkakaroon ng resurrection. Merong malaking impact at dahilan kung bakit mabubuhay ang ating Panginoon Kristo. Kaya dito sa ating pag-aaralan, nais ko na maunawaan natin, ang Diyos natin ay buhay. Sabi mo, God, our God, is alive. Sabi natin, buhay. Kaya yung ating kakaiba, hindi pagsimba, kundi pagsamba. Ang pagsimba, tayo pumupunta sa templo. Pero pag ang pagsamba ay ginagawa mo sa buhay. Amen? Sino po dito may little children? Di ba pag sumasayaw, galak na galak ka doon sa anak mo kasi nag-i-express siya ng love, nagbibigay na surprising dance sa'yo. How much more ang God? Kaya napakahalaga mga kapatid, na maging rema sa ating puso, my God is alive. He is always watching you. Yung pagsamba mo, tinitingnan ng Panginoon yan. Amen? Amen po ba? Yung decision mo na pumunta sa church every Sunday, kahit malayo, God is watching you. Alam ng Panginoon yun. Hello? Amen? So sabihin mo, alam ng Diyos. Kasi He is alive. Kaya may nagtatanong, ba't walang krus? Ba't yung krus na ginagamit nyo ay empty? Yes, empty. Sapagkat Jesus Christ rose from the dead. Amen? Kaya yung ating celebration na ginagawa ay hindi po physical na inaalala natin si Kristo na namatay. Isang beses lang siya namatay. What we need is to revisit the message of His resurrection. Kailangan natin maunawaan, ano ba ito? So, ano ba ang meaning ng restoration? I will give you few words from the Thesaurus or Bible Dictionary about what is resurrection means. No? Ang sabi dito, the meaning of resurrection is bringing back to the former position or condition. Sabihin nga natin, bringing back. Maibalik ang kalalagayan sa dati. Amen? Hello? Kasi alam naman natin, ang kaaway, yung ating buhay, ninanakaw ng kaaway. Ang sabi ng John chapter 10, verse 10a, the thief cometh to destroy, to kill, and to steal. Sabihin natin, to steal. Ninanakaw ng demonyo ang ari-arian mo. Ninanakaw ng demonyo finances mo. Ninanakaw ng kaaway ang lahat, ang kalakasan mo. Amen? Kaya, ang sabi naman ng John chapter 10 verse 10b, but Jesus Christ come to give life and have it to the full. Sabihin natin, to the full. Amen? Kaya yan po ang ating language of fullness. So, okay. Pakipos. Bring him back. Sabihin natin, bring him back to the former position or condition. Kaya ito, no? Kung ano kondisyon mo nung araw na mayroong tinatawag na gawa ng kaaway, naniniwala tayo, God will restore it. Amen? Ang sabi ng Bible in the book of Psalm 23, pinanunumbalik ng Diyos ang lahat meron tayo upang maparangalan ang kanyang pangalan. Are you with me? Hindi ko ba na-send? Pakilagay yung aking tinatalakay. Bring him back. Sabihin natin, bring him back. Kaya ibabalik. Amen? And that is the restoration what? Meaning. The second meaning of restoration is reconstruction. Sabihin nga natin, reconstruction of the original form. Amen? Reconstruction of the original form. Sabihin natin, original. Kaya katulad ng example ko, yung mga cellphone, may class C, class B,
may fake, di ba? Amen? May replica, pero hindi original. Sabihin natin, hindi original. Kaya pag sinabing tinatawag na restoration, ibinabalik ng Diyos yung original form. Kaya huwag tayong papayag na hindi ibabalik ng Diyos. Amen? Dati ka maluwag sa finances, medyo nagkaroon ng tinatawag na kaunting pagbabawas, and I believe God will restore from the original form. Right? Amen. Sabi nga natin, original form. Pakilakihan ng font para makita nila. Pakilakihan ng font para makita nila. Malayo. To bring something damaged, form back to the original state. Kaya yan ang ibig sabihin na tinatawag na restoration. Sabihin natin, I claim it today. I claim it. Kasi ang kaaway, binabawasan, ninanakaw kung anong meron tayo. Alam niyo, nung piniprepare ko ang teaching na ito, I really claim and declare, Lord, thank you. Kasama sa pagkabuhay mong muli, ang ibalik ang nawala sa amin. Amen? Ang ibalik from the original form. Dati, malasaya ang pamilya, medyo lumungkot, ibabalik ng Diyos ang kasayahan. Amen? Dati ang pamilya, medyo luwag na luwag. Amen? Medyo nagipit. Amen? Ibabalik ng Diyos ang kaluwagan, sobra pa. Amen? Siksik, liglig, umaapaw. Amen? Napakahalaga. So dito sa mga talatang ito, during the time, 40 days, when Jesus Christ died and resurrected, nagkaroon siya ng 40 days na pagtigil pa dito sa lupa for some important message na nais siyang paalalahanan. Kasi may nangyari na kailangan i-repair. Di ba? Alam naman natin, sa krus ng Kalbaryo, nakita natin, nawala ang mga disipulo. Naando lang yung pamilya niya. Right? Meron pa pangyayari. Si Pedro, itinatuwa niya. Hello? Amen? Nung nasa krus ng Kalbaryo, nakapako ang Panginoon para bang ganito. Yung Lord na sikat na sinasamahan mo, yung Lord na superheroes, yung Lord na napakalakas, bigla mo makikita sa krus, nilalatigo. Para bang sabihin mo, nasa na ang heroes ko? Hello? Amen? Para ba para sa iyo, na-degrade yung faith mo. Na-degrade yung supernatural trust mo kay God, kay Jesus. Pero hindi mo alam ang meaning kung bakit nangyari yun. Pero promise is a promise. Kaya sabi niyang ganon, huwag niyong hanapin ang isang buhay sa gitna ng mga patay. Siya'y nabuhay na muli. Amen? Kaya yung mga tao ay biglang nahimasmasan. Totoo na nabuhay siya. So many promises. And that is the resurrection. Buksan natin ating Bible sa 1 Peter chapter 1. Verse 9. Ang sabi dito sa chapter 1, verse 9, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. Yan ang unang-unang na-restore sa mga disciple noong unang panahon. The restoration of faith to Jesus Christ. Kasi talaga nawala. Alam nyo, sabi ng John chapter 18, buksan nyo John chapter 18, verse 25, sa mga nagno-notes, ito ang naganap. Habang nagaganap ito, si Simon, Pedro, ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya tinanong ng mga naroon, hindi ba't alagad ka rin ng taong yan? Ano sagot ni Pedro? Hindi. Ang sabi niya, kaila ni Pedro. So nagkaroon ng denial. Yung dating Pedro, nakasama ni Jesus,
na tumapyas pa sa tenga nung si Christ ay hinuli, na mag-over my dead body, nawala ang tapang ni Pedro. Nawala. Kinuhit siya. Di ba kasama niya? Ano sabi ni Pedro? Hindi. Sa ilang beses niya, yun ay katuparan sa sinabi ni Jesus kay Pedro. Pedro, maniwala ka. Dadating araw, 3 beses mo ko itatatwa. At pagkatapos doon ay titilao kang manok. Amen? Amen po? Ano ang sunod na verse? Tingnan natin sa 26. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan na pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak na lalaking natakpasan niya ng tainga. Okay? Kita nyo? Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling ikinaila ito ni Pedro at narinig na tumilao ang manok. Amen. Alam mo minsan ang salita ng Panginoon, ngayon pwede natin sabihin na Lord, over my dead body, hindi kita itatatuwa. Tutukan man ako ng kutsilyo, hindi mo pa nararanasan eh. Amen? Amen po ba? Yung kaunting problema eh, nasabihin eh, huwag ka nang dumalo, hindi ka nadadalo eh. Are you there? Are you with me? So makikita natin, merong great testing, merong great na nangyari noong unang panahon. Masayang kasama si Jesus, ang sabi ni Pedro, sapagkat miracles upon miracles, begin in John chapter 2, 3, 4, 5, then so forth. Puro miracles. 5,000 pinakain ng Panginoon, lumakad sa tubig. Eyewitness si Peter for all miracles of God, of Jesus Christ. And he is testifying Jesus is the Son of God. But one day, in the midst of the afternoon, habang siya nakabayubay, kinuhit lang siya eh. Di ba't kasama ka noon? Hindi. Amen. Pero sa atin, tayo naniniwala, anumang problema, ang sabi ng Book of Romans, walang makapaghihiwalay sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Kagutuman ba? Kasakitan ba? Walang makapaghihiwalay. Sapagkat ang lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos na umiibig sa Kanya. Kaya the first restoration na nangyayari during the time when Jesus Christ resurrected, the first one is the restoration of faith to God. Restoration. No? Naranasan ba natin minsan nagkaroon tayo ng severe persecution and struggling, na minsan ayaw mo nang mag-pray, ayaw mo nang dumalo, wala ka nang makausap, hindi ka nagbabasa ng Bible, at pagkatapos biglang nangusap sa iyo ang Panginoon? Hello? Amen. Kasi sabi dito, maliwanag dito mga kapatid, dito sa unang binasa ko, sa 1 Peter chapter 1 verse 9. Ano sabi? You are receiving the end result of your faith. Sabi nga natin, end result of your faith. Imagine, may resulta ang pananampalataya mo kung ito ay madadala mo sa katapusan ng iyong sarili. We need to take care of our faith, especially in the midst of severe persecution and shortcoming before God. Lalo natin ipakita sapagkat sabi ng Pedro, kung paano ang ginto ay dinadali sa apoy upang malaman ang pagkaginto, ganun din ang ating pananampalataya. Kaya the restoration speak about salvation to everyone. Ano sabi ng verse 9? You are receiving the end result of your faith. And pakibasa po. Ano ang end result? Ilakas natin, end result? The salvation of your... Sino gusto maligtas? Nasa kamay. Kailangan yung pananampalataya hindi po nanlalamig.
Alam nyo, noong isang araw nung kami pumunta dito, yung nadalang attendance ni Kuya Tano, Kuya Tano, tumayo ka nga. Ang ganda ng polo mo, ha. Alam nyo, may nadala yan sa Panginoon, yung matanda. Pag dumadaan kami pagka-Sunday, naandun na yung sa kanyang pintuan at hinihintay siya. Dumadalo yon. Linggo-linggo nadalo. At alam nyo, nung nakaraang Sabado, voluntaryong nagpalista na siya daw ay magpapabautismo. Dahil yung pananampalataya kanya narinig, ay kanya nang tinanggap. Hello? Tinanggap niya si Jesus na bilang tagapagligtas. Alam nyo, ikinukwento nila, nung mabautismuhan, ang sabi kala ko tito, ang gaan ang pakiramdam ko. Sabi na ko, Charlie, nagte-testify, ang gaan ang pakiramdam ko. Bigat na bigat. Amen? At isang araw, thank you Kuya Tano, at isang araw, kinuha na siya ng Lord. Sino magsasabing, yun na ang araw niya? Alam niyo ako umiiyak nung gabi. Why? Sapagkat ang Diyos binibigyan ng tao ng pagkakataon siya magsisi at manumbalik sa kanyang pananampalataya, sapagkat dumating man ang kamatayan, siguradong may kaligtasan siya. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon. Kaya sabi ng 1 Peter, you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. Kaya hindi biro po ang pananampalataya. Akala lang natin wala nangyayari nung pagdalo mo, ba't ba ako magbibigay ng oras pagkalinggo, dapat pamilya ko. Yes, hindi mo nakikita yan. Pero in the end of your life, salvation come. Amen? Amen po ba? Yung pagpipray mo, yung pagbabasa mo ng Bible, hindi mo pa nakikita ang result. But the Bible says, you will receive the end of your salvation. Faith. The salvation of your soul. Kaya you need to be strong in your faith. Desire it. Lord, I want to restore. Restore me, Lord. Kung dati nakadalo ka na noon, na medyo nangihina, this is the day, the end of your salvation, the end of your faith, salvation is. Hindi biro. Kaya sabi ko kay Kuya Tano kahapon, may corona ka sa langit. Kasi ang sabi ng Bible, pag may isa o dalawa na numbalik sa Diyos, libo-libong anghel ang hindi magkamayaw sa langit. Kaya sinalubong na siya. And one day, Kuya Tano, mahaba pa naman ang buhay mo. Pag akyat mo, sasabihin, yung siniran mo, yung tiniyaga mo, nauna sa'yo, na andito na. Amen? Kaya, pray to God na yung pananampalataya natin. Kaya maging mga disipulo, makikita natin, nung kasakasama ng Panginoong Jesucristo, yan ang request nila. Ang sabi niya, Lord, Master, Rabbi, increase my faith. Kasi para bang hindi na nila pinaniniwalaan si Jesus. Yung miracle working power ni Jesus Christ. Kaya ang sabing ganon, increase. Sabihin nga natin, Lord, increase, restore my faith. Amen? Maliwanag na maliwanag yun. Kaya si Peter, nanumbalik sa Panginoon. Napatunayan niya na nangyari, sinabi ng Panginoon, may 3 beses mo ko itatatuwa at titilao kang manok. Pero nung si Jesus Christ, dito kayo tumingin, nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, at ang sabi ng John, huwag kayong aalis sa Jerusalem, hintayin nyo ang tutulong sa inyo. Nung si Peter ay tumanggap ng Santong Espiritu, si Peter ay tinawag na kulog. Thunder. At alam nyo, naging ministry ni Peter,
healing ministry. Hindi siya nagpipray. Ano bakit? Madaanan lang ng kanyang anino ang bawat may sakit, gumagaling. Bagamat si Peter meron denial, but one day, when God restore him, powerfully minister the people. Kaya ang Diyos, hindi po siya nagtutuldok. Ano man ang ating kakulangan ngayon, pakilapit yung electric fan. Brad, pakilapit mo dito. Ano man ang ating kahinaan, ano man ang ating kakulangan, ano man ang ating shortcoming, let us come to Jesus. Let us come to Jesus. God will restore. Thank you. He will restore everyone. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya may plano ang Diyos sa bawat isa. At maging kay tatay, imagine, napaka buti ng Diyos. Binibigyan niya ng pagkakataon. Kaya sabi mo, huwag mo sayangin ang pagkakataon yun na binibigay sa iyo. May dahilan kung bakit ka nabigyan ng truck sa jeep. May dahilan kung bakit ka nakadalo ng Bible study. May dahilan lahat yan. Naalala ko nung ako'y nagtatrabaho pa sa planta sa gawaan ng beer sa San Miguel. Ang pasok ko po ay 6 to 2. No? Kung ilang taon, eh siyempre gawaan ng beer yun, libre. Magtatago ka lang. Pagawas ko na 2:00, yung locker room ng planta ay nasa taas, ang nasa baba ay kantin. So dahil medyo nakainom ako ng beer, umorder muna ako doon sa kantina. Sabi ko, manang penging ang isang kape, puruhan nyo. Habang ako umiinom ng kape, sa isang side, may nagpipreach. Matabang babae, ay tanda ko pa pangalan, si Ate Let. Yung tubig ko kaya. Thank you. Nagpipreach, nakita ko, narinig ko, na siya ay naandoon. Bigla akong humarap. Bigla niya sinabi ito, kung naranasan niyo na ang lahat, hindi kayo nagtagumpay, subukan niyo si Jesus. Ay, nung panahon yun, ako'y presidente ng Union. Talagang giba ang aking buhay. Talagang may puro galit. No? Galit sa management. No? Galit. Bigla ko narinig yon. At yun pala ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi ko sinayang. Nung siya ay nagpatawag ng prayer, naka-uniform pa ako, lumapit ako. Doon nagdiretso. Ay hindi ko alam, yung palang church ay naandun sa kabila. No? Sa Kalalang Hospital, sa may Valenzuela. Ay doon kami nagbo-board, boarding house. Araw ng Sabado, walang pasok ng hapon, may kumatok doon sa aming boarding house. Tao po, nung binuksan ko, mga kabataan, ay siyempre, ako'y makamundo pa. Sabi, naku, ang gaganda nito Ay hindi ko naman patuloy kasi yung aming boarding house ay ang kulambo, shifting din. Yung papasok, siya naman matutulog. Yung uuwi, siya matutulog. Walang tanggalan yun. So, merong tindahan doon sa tapat. Ay, merienda muna kayo. Hanggang sa ako'y kinulit na, binuntan ako sa bahay, hanggang sa pinalo-up na ako, akala ko madagdag lang sa miyembro. Sabi ko, ba't ako kulit nito? Wala pang Facebook wala pang cellphone. Wala pa. Pero pinupuntahan. Then one day, nung ako'y nagkaroon ng maturity, I realized, magpasalamat pala ako sapagkat yung pananampalataya pala ang gustong maalagaan sa akin.
na dating katulad ng isang sanggol, nananabi ka sa tubig, naggatas ng salita ng Diyos, patuloy na lumaki at ayon, nag-grow. Kasi ang pananampalataya, hindi yung nakapakinig ka, ligtas ka na. Kailangan mo ay palaguin ito, paunlarin mo, at hanggang sa dumating, magkaroon ng maturity. Amen? Amen. Hello? Parang halaman, kailangan mo diligan ng diligan sa init upang ito'y tumagal at mabuhay. Ganon ang ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi tayo traditional na pag tayo dumaan sa church, nagaganon lang tayo, okay na, no. Pupunta lang tayo, wala tayong dalang Bible, nakaganon lang tayo, no. Because following Jesus, first is relational. Sabi nga po natin, relational. Yung pananampalataya mo ay sasalig mo ang pag-ibig, ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya yung faith and obedience to God, the first step is to have a close relationship to God. Para yung asawa mo, may relasyon ka, kaya ka sinagot. Kaya kayo nagsasama. Yung mga anak mo, may relasyon kayo. How much more sa Diyos? Ang Diyos ay hindi lang po palamuti na nakalagay sa ating medalyon, hindi lang palamuti na nakalagay sa altar, hindi palamuti na nakalagay sa pitaka. Ang Diyos na buhay ay nasa langit, nabubuhay, nakikinig sa iyo, nagbabantay sa iyo, at nag-aalaga sa iyo. Amen? That is a relationship to God. Kaya dapat mag-increase yun, mag-increase. Kaya, Lord, I want to love you more. Mamahalin kita, Panginoon. Kulang ka man sa pagmamahal na nakapalibot sa iyo, ang Diyos, hindi siya nagkukulang sa pagmamahal sa iyo. Amen? Hello? Kaya, revisit our faith and let us go to the altar of God. Lord, restore my faith. Amen? Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Napakahalaga. Napakahalaga yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Bible sa Hebrews, focus your faith unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya na nagsisimula ng pananampalataya. He is the author and the finisher of our faith. In John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one's coming to the Father except through Him. Amen? Hello? In Acts 4:12, there is only one name given from heaven, the name of Jesus Christ, sa ikaliligtas ng bawat isa. At tayo naniniwala, Jesus Christ is coming very soon, right? Do you believe that Jesus Christ is coming? Sabi mo, naniniwala ka ba si Jesus ay darating? Kakaunin tayo? O so, ito. Kasi meron nagtanong sa akin. Directly sinabi ng Bible, Jesus Christ is coming very soon. In Revelation chapter 3, the seventh church in the Asia Minor, sinabi ito, hold on what you have so that no one can snatch your crown. Alagaan mo kung anong meron ka ngayon upang hindi ito maagaw ng kaaway. Ano ang ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin doon is the treasure of your life. Faith unto God. Amen? Because Jesus Christ is coming soon. So, ang dapat natin gawin, here on earth, Jesus is our Savior. Accept it. Sapagkat pag kay Kristo nakalaga ang pananampalataya mo, tiyak ang buhay mo. Hindi kung kani-kanino. Hindi po sa mga apostol, kay Pedro, hindi po kay Jose, hindi naman sila babalik na muli. Hello? Sino babalik na muli? Tanong ko, sino? Si Jesus. So kailangan, solid ang faith mo na kay Jesus. Hindi naman si Pedro darating. Sapagkat si Pedro namatay, patay. Hindi din si Maria ang darating. Si Jesus, sapagkat si Maria namatay, patay.
lahat ng mga ginamit ng Diyos ng mga apostoles, ginamit ng Diyos lang yan. Pero hindi sila qualified maging Savior. Only Jesus Christ, the Son of the living God, can save everyone's soul. Kaya si Jesus Christ din, yung maabutan ng Diyos, na hindi tayo mamatay, kasama ako doon, praise God, hallelujah. Amen. Kaya sabi ng Bible maraming kakatok. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi kita kilala. Hindi, kami po yung nagpagaling. No? Why? Because faith in God is relational. Kaya may relasyon tayo sa Panginoon. At ang relasyon, inaalagaan. Amen? Amen po ba? Ang relasyon may asawa, hindi naman laging masaya. Minsan may conflict. Pero dahil kayo may relasyon, inaalagaan nyo bawat isa. Amen? Hello? Kahit si Bishop makulit kay Pastora, hindi niya nalilimutan ng vitamin ko. No? Kahit may kakulitan. May kakulitan. No? Ilalagay pa rin sa lalagyan. Inom ka na ng vitamin. Hindi mo magawa tanggiya sapagkat may relasyon kayo Alam niyo ang Panginoon ganon. Hindi kayo iwanan ng Diyos sapagkat may relasyon ka. Mahal ka niya. Kaya the first thing in our faith, that's why we need to restore our faith, and that is the first restoration experience by the disciple, faith. So, following Jesus and faith in the Lord, relational. Sabi nga natin, relational. The second one is transformational. Transform from glory to glory. Transform from rag to riches. Transform from nothing to everything. Kaya ang buhay mo, paganda ng paganda, amen? Hindi pabata ng pabata, paasenso ng paasenso, amen? Sabihin mo sa tabi mo, ang buhay mo matransform. Hindi lang karakter yon, pati kabuhayan mo. Hindi ka na magigipit sa Bombay kumakapit. Wala na yon. Sabihin mo, wala na yon. Dahil ang kinakapitan ko si Lord. Kaya, the second thing in our faith is transformational. Hayaan mo matransform ka. Amen? Hindi naman transforme. Hindi naman ganon. Hindi. Kasi naglabas ang BMW, kotse, na transformer pala. Pero mas powerful ang transformation natin. Sapagkat ang transformation natin, inside and outside. Kaya, tamo ang ating mga byuda, lalong gumaganda. Di ba? May bulaklak pa sa ulo. Taas nga ang mga ginang na tahanan. Tayo po kayo. Tingnan niyo mga buhok. Natatransform beauty. Ano, mami? Hindi halatang maraming apo. Kasi ang Diyos, hindi lang tinatransform ang pinansyal mo. Hindi lang ugali mo. Pati beauty mo. Pati estado mo sa buhay. Amen. Yung isa dyan, nagpasiga Singapore na lang. Nagwawaki-waki pa yung mag-asawa. Praise God. Transform. Dati, umuupa lang ng bakery. Ngayon may sariling bakery pa. Kasi ganyan mga Lord Ini-establish ng Diyos hindi lang ang faith, dahil may relasyon ka sa Kanya, tinatransform lahat. Amen? Kaya yung buhay natin ay paasenso ng paasenso. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. What we need is restoration of the faith is the key. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, huwag mong pababayaan ang pananampalataya mo. Ingatan mo yan. Yan ay parang ginto na dinadalisay upang malaman ang pagkaginto. Amen? Kaya tingin ko sa inyo, nanginginang kayo lahat Wow, praise God. Nanginginang ang pananampalataya. Kahit may problema, nanginginang pa rin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And pray to God, pag ito'y na-restore,
relational, transformational. The third one is directional. Idadirect ka ng Panginoon unto His path. Amen? Amen po ba? Mawawala yung liku-likong landas. Katulad ng sinabi ni Joshua chapter 1, verse 7, do not turn to the left, to the right. Mahirap na Kristiyanong hapon. Alam niyo ba yung Kristiyanong hapon? Yung sakang? Ano? Pagka Lunes hanggang Sabado, nasa mundo. Pagka Linggo, na kay Lord. Kaya kung maglakad ang Kristiyanong sakang, ayan, mundo, Kristo. Mundo, Kristo. Kailangan tuwid. May direksyon. Amen? Amen po ba? Kailangan may direksyon ng ating pananampalataya. Sa mundo, sa inyo na, akin si Kristo. Amen. Number 2, restoration of our first love to God. A genuine love. Tatlo lang po ito. Restoration of our genuine love. Mahal ba natin ang Panginoon? Ano sabi ng Bible? Restoration of our first love. In other words. Ano sabi dito? John 18:25. Meanwhile, Simon Peter was still standing, were warning himself, so they asked him, you are one of these disciples too. You are? Then he denied it, saying, I'm not. So makikita natin yung example na ito. Kaya makikita natin, si Pedro ay nanlamig sa pagmamahal niya kay Lord. Sabi mo sa tabi mo, huwag manglalamig ang pag-ibig mo kay Lord. Lagi dapat mainit siya. Your love to God. Kasi sabi ng Revelation, pag ang pagmamahal mo sa Panginoon ay malahining nga, ilalabas ka. Sabi naman ng Bible sa Revelation, alam kong ikay masipag, alam kong ikaw ay abala, alam kong ikay naglilingkod, pero ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nang lalamig ka na sa akin. Amen? Kaya ito malimit ko sabihin, mga kabataan, tingin kayo dito. Okay, mga kabataan, taas. Nakatingin na ba kayo? Eto, maging mainit ang inyong pagmamahal kay Kristo kahit dumating si Kristi. Hello? Amen. Inuulit ko. Huwag magbabago ang init ng pagmamahal kay Kristo kahit meron ka na nasa lupang Kristi. Ang ganda niya, Bishop eh. Ang gwapo. Ang ganda ng face, gigil na gigil ako. Sige, panggigilan mo. Amen po ba? Kailangan anumang meron tayong pagmamahal, the center of our genuine love is no other than the author of love, the Lord Jesus Christ. Kasi love of God covered everything. Amen? Kaya si Pastora, number 2 ko yan. Oh, nakatingin sa akin si nanay. Kasi ang number 1 sa akin po, si Lord. Amen! Hello! Pero I love my sugar. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya yung mga lalaki, mahalin natin ating mga asawa. Pero masigit, lalo nating mahalin si Lord sapagkat si Lord ang pundasyon ng pagmamahal. Kasi ang pagmamahal ng tao, yaan ay dito. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat dahil mahal ka niya. Pero sabi nga ng awit, nang dahil sa pag-ibig, tayo naging tao. Nang dahil sa pag-ibig, tayo nahiwalay sa Diyos. Huwag maging dahilan ang pagmamahal ay mahiwalay sa Diyos. Gawin nating inspirasyon si Kristi. At pag meron namang Christopher, huwag mong ipagpapalit si Kristo kay Christopher. Amen? Amen po ba? Ang mga young people, taas ang kamay. Focus muna kayo kay Kristo, ha? Amen? Dahil napakahalaga.
Kaya ano sabi ng Bible? Love the Lord with all your heart, love the Lord with all your mind, love the Lord with all your strength. But meron sinasabi doon na with all. Sabi natin, all. Are you willing to love God with all? Hello? Are you willing to love God with all? With all our heart, with all our mind, with all our strength, with all our soul. Lahat. Pero ang Diyos naman ay hindi siya maramot. Pag minahal mo siya ng todo-todo, bibigyan ka rin na magmamahal ng todo-todo. Amen? Amen. Sabi nga natin, ang pagmamahal ko rin sa Diyos ay hindi nagbabago. 2 Peter chapter 1, love the Lord with all your heart, with all your soul, by learning to grow in Christ in your spiritual life. Ang Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng tunay na pundasyon ng pagmamahal. 2 Peter chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan. Sabi nga natin, kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yan yung daladala ng espiritu ng Panginoon. Kaya makikita natin, yung taong hindi mo maibig, naiibig mo. Right? Amen. Kahit batuhin ka ng bato. Amen. Babatuhin mo ng tinapay. Huwag mo lang lalagyan ng garapon dahil mababasag sa mukha. The real love. Amen. Walang perfect na tao. May kapitbahay ka, bigla nagalit sa'yo. May kapatid ka, nagalit sa'yo. May kamag-anak ka, nagalit sa'yo. Hindi mo alam, pinagmumulan, inggit pala sa'yo. Amen? Amen po ba? Pero bilang mga Kristiyano, ang gantido na ito, tumingin kayo, isang matamis na ngiti. I love you with the love of the Lord. Amen! Kahit ano sabihin sa'yo, ang iganti mo rin ay pagmamahal. At kung kapitbahay mo, bumili ka ng 2 kilong galunggong, ipagbukod mo na 1/4. Kapitbahay, ako yung galing palengke. Pagdamutan mo ang 1/4. 4 na piraso yan sa inyong mag-asawa. At alam nyo, bigla siyang mapapalingon. Sala pala yung aking ibinibintang dito. Amen? Hello? Bigyan mo ng tinapay. Gantihan natin ng mabuting bagay. Dahil ang Panginoon ang nagmamahal sa atin. Amen? Kaya sabihin natin, love, love. Sabihin mo, love, love. Love lang yan. At ito nakita ko, pag ikaw ay kulang sa pagmamahal sa Diyos, wala ka rin pagmamahal na ibibigay sa kapwa. Pero kay pagpuno ng pagmamahal, kahit wala nagmamahal sa iyo, nakangiti ka pa rin at may pagmamahal ang labi mo, ang mga mata mo, at ang iyong pagrelasyon sa kanila. Amen? Mahal mo sila eh. I love you with the love of the Lord. Love. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, I love you with the love of the Lord. Praise God. Lastly, the resurrection restored our deepest relationship to God. Sabihin natin, relationship. Yan ang pinakasentro because Jesus Christ is the mediator. Ano sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 5? For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. He is a mediator. We are not perfect. Through your imperfection, the perfect God will represent to you to the Father. We are unrighteous. Pero because of Jesus, we are righteous before the Father.
Because Jesus Christ is the mediator. Amen? Amen po ba? He is the righteous God. He is the mediator. May nagtanong sa akin verse na yan. Ang ibig sabihin, si Kristo yung tao. Yes. The mankind, Jesus Christ. Okay, tumingin kayo kung bakit sinabi dyan. Jesus Christ is the mediator between mankind and God. Why? Because Jesus Christ is man and God. Are you listening? That twice the Bible recognized Jesus is the mediator between mankind and God because Jesus Christ, 100% man and 100% God. Hindi pwedeng si Jose sapagkat si Jose, mankind lang. Hindi pwede si Adan, hindi pwede si Maria, hindi pwede si Peter, hindi pwede ang mga 12 apostle. Because all of them, mankind, died and still die today. But Jesus Christ, the only one, He is mankind and God. Amen? Kaya completely, the representation of our relationship to God is through Christ Jesus. Amen. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. That's why we need to rejoice. Sabihin nga natin, we need to rejoice. You need to be happy. Bakit? Kailangan tayo mag-rejoice. Because my God is alive. Kailangan kong magsaya sapagkat si Jesus nabuhay na muli. Kailangan kong magsaya sapagkat si Jesus, ang Diyos ko, ay buhay na lukmuklok sa kanang trono ng Ama sa langit. Amen? Amen? So tayo tumayo and let us celebrate today. God will restore. Amen? Amen po ba? So, keep your faith alive. Patuloy nating alagaan ang ating pananampalatayang maging buhay. Dahil buhay ang ating Panginoon. Amen? Tayo mawitness ang awitin. Shall we sing that song, I sing praises to your name, O God. Let us sing praises to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Today, as I said, the meaning of restoration is the Lord bringing back to the original form. Anuman ang naging dahilan ng pandemic, anuman ang naging dahilan ng estado natin, nakaranas tayo. But believe me, and I believe to God, this season, the Lord will restore every aspect of our lives. The Lord will restore your families, your finances, your job, your work from glory to glory. And God will elevate the status of our living. Kung ang naging dahilan ng ating panlalamig dahil minsan tayo kinakapos. Minsan ang ating pagkukulang. But believe me, God will restore every part of our lives. Start to revisit our faith. Kung ito'y dumadaan na parang ginto sa apoy, hayaan mo lang. Dahil sa magitan noon, lumalabas ang kinang ng tunay na ginto at pananampalataya. And God will restore our love. Binibigyan lagi tayo ng pagkakataon. Let us close our eyes and lift our hand. Sing it. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord,
Praises to your name, oh Lord, for your name is great. For your name is great and great To be praised. Oh, sing it. I bring glory to your name. Taas natin ating mga kamay bilang pagsamba Glory sa Diyos na buhay. For His name is great name is great and greatly to be praised. Sing it. Worship to your name. Oh Lord, Praises. worship to your name. Oh Lord, your name is great and greatly to be praised. Let us worship the Lord. I bring glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh, For your name is great and greatly to for the last time. Jesus to your name. Oh Lord, Salamat, Panginoon. Salamat sa muli mong pagpabuhay. Salamat. You will restore every part of our life. and greatly to be praised. Salamat, dakilang Diyos. Inaangkin namin, Panginoon. There is a restoration, true resurrection. And we are declaring the restoration of our physical body from the health, from the sickness and diseases. You will restore. You bring back our strength to the original pattern, to the original form of our body. Lord, release unto every one of us the restoration of our physical body. Healing upon healing in the name of Jesus. And we claim, Lord, you bring back all to the original form. Even our finances, our job, the study of your people. Lord, we claim it, Lord, in the name of Jesus. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Ama namin banal, salamat sa iyong salita. Pinanunumbalik mo ang init, ang aking pagmamahal sa iyo, ang aking pananampalataya. Kaya dakilang Diyos, narito ako ngayon, muli kong isinusuko ang aking buhay. At mula sa araw na ito, ikay aking paglilingkuran, ikay aking susundin. Salamat sa pananampalataya na iyong dinadalisay. Salamat sa pagmamahal na lagi mo itong pinapaalala. Salamat sa relasyon bilang ama at bilang kami iyong mga anak. Inihahandog ko sa ito. Ako na lang po mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. At ngayong araw na ito, inihahandog ko sa iyo ang buong Life family. Ang bawat pamilya. Lord, alam namin malayo ang lugar na ito. Pero hindi po hadlang. I pray, bibigyan mo ng mga sakyan ng mga tao. Bibigyan mo sila, Panginoon. And give us the desire, Lord God,
to worship you face to face. Salamat dakilang Diyos. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.